Baka pangbaril na sila! Sige, barilin nyo kami! Sa amin ito! Isa lang, isa lang! Barilin mo! Lugar namin dito! Kayo! Walang masaktan dito! Wala kami atraso sa inyo! Tila may sigalot ngayon sa malaparaisong isla ng Balabac sa Palawan dahil ang mga katutubo na nabubuhay doon mula sa seaweed, pinapalayas daw. Sa itinuturing na last frontier of the last frontier, walang iba kundi ang bayan ng Balabac sa Palawan. May isang itinuturing na tagong paraiso. Lupang sinilangan ng mga tribo Mulbog ang isla ng Marihangin. Napakagandang pamumuhay namin dyan sa isla. Mapuputi po yung mga buhangin at saka mapipino. Napakaswerte ko po talaga na nakatira po ako doon. Nakasanayan ko na po dyan sa isla. Dyan na nga talaga kami naglakihan. Ilang henerasyon sa mayayabong nitong kagubatan at puting-puting dalampasigan umikot ang kanilang buhay at kabuhayan. Ang pagtatanim ng mga seaweed o agar-agar. Pwede itong gawing gelatin o iba pang panghimagas, pampalapot sa mga sabaw. Maaari ring iproseso sa paggawa ng papel, tela at mga cosmetic product. Pag magsisimula ka magtatanim, within 15 days, harvest ka na. Pero ang tahimik na pamumuhay sa isla, nabulabog. Patayin tayo! Patayin! Bukan niyo! Nang kamakailan lang, pinasok sila ng mga armadong lalaki. Ikutan nyo! Ikutan! Baka pangbaril na sila! Sige, barilin nyo kami! Sa amin ito! Barilin mo! Isa lang, isa lang! Barilin mo! Lugar namin dito! Ang mga katutubo, pinagbantaan at tinutukan pa raw ng mga armas. Kayo! Walang masaktan dito! Yung iba, pinaputukan pa. Wala kami atraso sa inyo! Ang pakay di umano ng mga ito, paalisin ang mga katutubo sa isla. Gagawin daw pong ecotourism ma'am para dagdagyaman din nila. Ulang kami! Humanap dito sa inyo! Walis kayo dito! Kahit milyon pa ibigay nila sa akin, hindi kami aalis. Dapat yung walang pera sana, yun ang tulungan nila. Hindi yung sila mapira, gawin pa nila. Yung kanilang titulo po ay questionable. Hindi po namin kaya lumaban sa korte dahil ang kalaban po namin dambuwala. Kami mga katutubo lang po kami. Masakit po, mararamdaman namin sa ganun ginagawa nila sa amin, pang-aapi. Saan hahantong ang pakikipaglaban nila sa kinagisnan nilang lupa? Lugar namin dito! O hindi yan sa inyo! Bakit mamatay kami? Nangyari ang kaguluhan nitong June 29. Lugar namin dito! Isa lang, isa lang! Ang bigla pong may sumigaw na mayroon daw nga pong ibinabang tao doon sa likod ng isla. Di baril po at takip po ang mukha. Kadaong na po kami, nagpaputok po sila ulit ng baril. Itinutok po nila sa amin. Totoong bala yung ginamit. Hindi po namin kilala ma'am, yung mga armadong lalaki kasi po nakamas po sila. Pati mga menor de edad, hindi nakaligtas. Tinutukan niya po ako. Pagkatutok po sa akin, buti po na dumapa po ako. Yung bala po nasa dagat ng buko. Takot na takot po, sobra po ma'am. Nawala sa sarili ko kasi first time ko talaga natutukan ng baril. May mga baril kayo, matatabang kayo! Kahit may mga armas sila, patuloy pa rin kami sumusugod para mapaalis lang po sila doon sa isla. Bunganga lang po yung pinanglalaban namin sa kanila. Hanggang ang mga armadong lalaki pumasok sa gubat. Dahil po, pinapapuktukan na kami ng baril dito. Nandun po yung mga ilang kasamahan ko sa loob. Pero hindi sila makalapit. Wala po kasing signal doon. Maghapon kami doon sa gubat ma'am. Lang kami.
Kadaong na po kami, nagpaputok po sila ulit ng baril. Itinutok po nila sa amin. Totoong bala yung ginamit. Hindi po namin kilala, ma'am, yung mga armadong lalaki kasi po nakamas po sila. Pati mga menor de edad, hindi nakaligtas. Tinutukan niya po ako. Pagkatutok po sa akin, buti po na dumapa po ako. Yung bala po nasa dagat ng buko. Takot na takot po, sobra po, ma'am. Nawala sa sarili ko kasi first time ko talaga natutukan ng baril. May mga baril kayo, matatabang kayo. Kahit may mga armas sila, patuloy pa rin kami sumusugod para mapaalis lang po sila doon sa isla. Bunganga lang po yung pinanglalaban namin sa kanila. Hanggang ang mga armadong lalaki pumasok sa gubat. Dahil po, pinapapuktukan na kami ng baril dito. Nandun po yung mga ilang kasamahan ko sa loob. Pero hindi sila makalapit. Wala po kasing signal doon. Maghapon kami doon sa gubat, ma'am. Lang kami, nagtiis kami doon sa dulo. Walang kain yun maghapon. Doon lang kami nagabantay sa kanila. Pinarang namin talaga sila. Humingi raw sila ng saklolo sa mga otoridad. Pero dahil sa layo ng isla, 5 oras pa raw silang naghintay bago ito nakarating. Di kung may nangyari sa amin, di na patay na kami bago nakarating yung rescue namin. Ang dahilan po nila, wala daw po silang sakyan. Nung dumating nga po sila, inaasahan namin na tutulungan nila kami, ma'am. Pero nung doon na po sila, yung armadong lalaki na nagpapaputok, hinayaan lang rin po nilang makaalis. Lugar namin ito! Isa lang. Ang tensyon ngayon sa isla, malayong malayo sa kinagisnan nila noong pamumuhay. Ang isla ng Marihangin may lawak na 38 hectares, tahanan ng halos 1,000 miyembro ng tribo Molbog. Noon pa man, marami na raw ang nagkaka-interes sa isla dahil sa likas yaman nito. Pero ang kanilang lupa, not for sale daw. Lalo't dito rin nakalibing ang kanilang mga ninuno. Hindi naman yan pwede alungkatin yung libingan namin yan. Bawal yan. Masama yan sa mga katutubo. Hindi po namin kayang iwan doon. Basta-basta na lang, parang na lang iwan namin yung mga magulang po namin. Ito po ang patunay na sa pangalan po ng aming mga ninuno ang nasabing isla. Sa ipinakita nilang dokumento, nakasaad na ang Isla Marihangin pagmamay-ari ng isang nagngangalang Hatib Isa. Lulo ko po yun sa sahid ng nanay ko. Nag-issue na rin daw ang Department of Agrarian Reform ng Notice of Coverage taong 2014. Yun po ay programa ng CAR. Yung mga lupa ipamahagi na po sa mga mahirap na magsasaka. Pero laking gulat daw nila nung nito lang nakaraang taon ang mga taga-tribo pinapalayas. Ang isla raw kasi nabili ng isang pribadong kumpanya. Itong 2023, nagpetisyon po yung kumpanya. 1 taon lang, lumabas po kagad yung desisyon na in-exempt na nila sa Notice of Coverage. Gagawin daw pong ecotourism, ma'am. Nagdagyaman din nila. Sa Marihangin, bahagi siya ng 25,000 hectare White Beach Tourism Plan. Ang Boracay ay 2,000 hectare. This is 12 times larger. From Boracay, the 2 million tourists every year, ang sikip-sikip na. Pumunta sila ng El Nido and Coron. Dami na rin tao. Ang tao, papunta na ng South, Balabac. Kaya minamadali na ang pagpapalaya sa mga tao para ma-develop na yung lugar. Noong 1984 po, lumalabas sa talaan ng Register of Deeds. This is a private property of a private individual. Hinihiling nila na itong mga lupain na pumapaloob dito sa Marihangin ay ilabas sa saklaw ng programang Comprehensive Agrarian Reform Law. Inalmahan ito ng tribo. Agad silang nag-apela sa Department of Agrarian Reform. Nung nagbalidisyon sila itong 2023, natuwa po kami dahil akala namin mapamahagi na sa amin yung lupa. Pero kabaliktaran pala. Pagbalik nila doon, kasama na po yung mga tauhan ng San Miguel Corporation at nag-aalok na po sila ng pera sa amin. Nakakapanginig ng laman. Siyempre, sinasabi nila sila daw ay may titulo dahil yun po ay kinikilala ng batas. Ang sa amin lang naman, kilalanin din yung karapatan namin dahil mula pa nung time ng mga ninuno namin, nandyan na sila. Nais po naming pabulaanan muli ito. Wala pong sabwatan na nangyayari, kundi ang nangyari lamang po dito ay yung validation. Nag-conduct ng joint validation activity para alamin kung ano ba talaga ang estado. Itong lupain na ito, hindi namang angkop pang agrikultura yung isla sa kadahilanan na ito'y walang potable water
at ito ay napapalibutan ng buhangin at binubuo ito ng forest at corals and mangrove area. Inaalis na natin ang lupain sa Mariang Hangin Island sa saklaw ng Comprehensive Agrarian Reform Law. Kung talagang ancestral domain nga po nila ito, medyo malalagay na rin po sa alanganin ang pag-issue natin ng Notice of Coverage. Lahat ng mga ancestral domain ay hindi na pwedeng isaklaw pa sa programang Comprehensive Agrarian Reform Law. May ipinakita rin daw sa kanilang waiver. Nagsasabi na isinalin daw po yung karapatan ng aking mga magulang doon sa mga taong nakapangalan sa titulo. Ito, pinapasinungalingan po natin to. May mga pumirma na hindi namin kamag-anak, so wala po siyang karapatan magpirma sa affidavit of waiver. Isa sa mga pumirma sa waiver, ang dating opisyal ng barangay na si Toto, bagay na kunukwestiyon ng mga residente. Si Toto Isa, hindi rin po Isa ang ginagamit nitong apelyido. Kalon po ang ginagamit niya. Hindi po namin alam kung kaninong matamak itong ginamit nila. Tapos nakalagay din po dito na nagsasabi si Hatib Isa daw namatay noong 1930. Kung namatay po siya sa mga panahong yan, paano niya po makunan ng tax declaration 1945 hanggang 1963? Habang ang dalawa sa 8 anak ni Hatib Isa, wala raw pirma o thumb mark sa waiver. Ibig sabihin, yung karapatan nila sa isla, sa kanila pa rin. Nag-uumpisa na yung kalbaryo ng buhay namin. Yung pong malaparaisong pamumuhay namin, unti-unti pong nalulusaw dahil po sa mga pananakot nila sa amin. Hinaharas na kami dyan, pinapadala na nila kami ng demand letter. Kung di daw kami alis dyan, ay sasampan nila kami ng kaso at pagmumultain kami ng 2 milyon. Ang mga residente, di umano, inalok pa raw ng mula 75 to 100,000 pesos para lisanin lang nila ang isla. Kahit milyon pa ibigay nila sa akin, ma'am. Hindi ko kailangan yun. Ibali mag-1,000 na lang po kikitain namin kada buwan. Basta maganda lang ang pagkain namin. May angganan po yan. Yung isla namin wala pong angganan. Hanggat nandiyan kami, meron kaming makakuha ng kabuhayan. Pero dahil sa hirap ng buhay, si Jason bumigay, nakatanggap siya ng pera at lumipat sa mainland. Pinatayo namin na bahay, pinang kaya namin araw-araw, naubos na rin. At ang pinaglipatan daw sa kanila, mapakit yung dagat na, hindi mataniman ng seaweed, nagsisirin kami. Kaya sina Jason, kinalaunan, bumalik din sa Isla Marihangin. Sige, barilin nyo kami! Sa amin ito! Samantala, matapos ang nangyaring engkwentro sa isla nitong mga nakaraang araw, ang mga residente may napapansin pa rin daw na mga armadong lalaking umaaligid sa kanila. Nandito po yung mga armadong kalalakihan. Kaya ang grupo ni na Mark Anthony na umaasa sa pagtatanim ng agar-agar sa tuwing sila'y pumapalaot. Hindi naman po makapokus ng paghanap buhay kasi yung isip namin doon po sa mga pamilya namin sa isla. Lupain po ng aming ninuno yun, pero bakit pinipilit nilang angkinin? Kanino po kami hihingi ng tulong? Sa totoo lang, napakahirap na po ang sitwasyon namin ngayon, pero mas lalo pa kaming pinapahirapan. Pero sino ba talaga ang mga armadong lalaki na sumugod sa Marihangin? Sinasabi nila sila ay gwardiya ng kumpanya. Pag tinatanong namin, sila daw po inutusan ng San Miguel Corporation para bantayan daw po yung isla na yun. Nangangamba rin ba kami ng ganun na may bantay sa amin, na may armas sila? Masakit po, mararamdaman namin sa ganun ginagawa nila sa amin, pang-aapi sa mahirap. Lugar namin ito! Alisin lang nila kami doon na sariling lupa namin. Tutusin, yan lang po ang meron kami. Yung kanilang titulo po ay questionable. Hindi po namin kaya lumaban sa korte dahil ang kalaban po namin dambuhala. Sana po maging patas din po yung gobyerno para sa amin. Hindi po kami nang agaw, kami po ang inaagawan. Sinubukan ng aming team na kuhanan ng pahayag ang San Miguel Corporation kung may kaugnayan nga ba sila sa mga armadong lalaki na di umano ng gulo sa isla at sa reaksyon nila sa di umano questionabling titulo na ipinupronta raw sa mga katutubo. Pero hindi sila sumagot. Ano ang tsansa nitong mga maliliit na mangingisda natin, mga seaweed farmers natin? Yung Supreme Court marahil, the Court
of public opinion. Hopefully, kung lumawak po yan, na mapaalam ito sa 118 million population natin. The area is part of the ancestral domain claim of the ICC's IPs. Ibig sabihin nito, ma'am, na-prove na ICC's IPs sa komisyon na talagang silang may claim dyan. As per information po kasi natin, may 4 po palang titulo dito po sa Sitio Mariahangin. And based po sa IPRA, the Indigenous Peoples' Rights Act, under Section 56, ginagalang naman po yung mga previous rights over the area. Kung talagang titled na yung area, yung mga natira po dyan, i-claim pa rin po yan ng mga katutubo, including the waters. Ang NCIP naman po, proper din po yung aming assistance. Kasi pagdating natin sa pagtulong, syempre IPs lang talaga yung ating mandate. As a rula, ang may hawak ng titulo at kung sino nakapangalan sa titulo, siya ang may laban doon. Kung valid ba or tampered, kailangan isubmit yan further investigation. Sana po matulungan kami bilang katutubo. Sobra-sobra na po ang pang-api sa amin. Kung hindi po naririnig ng ating pamahalaan, kami po'y nananawagan na sana mapansin po yung issue namin. Pagdating sa legal na paraan po, wala po kaming kakayanan, wala po kaming pangbayad sa abogado. Pinipilit namin po talagang lumaban sa paraan na alam namin yung wala pong bahal. Samantala, may ilang mga NGO o non-government organization na nakipag-ugnayan ngayon sa Tribo Mulbog. Yung Ateneo Human Rights Center, nag-uumpisa ng magpayag ng suporta. 3 bishops ng Palawan, kakampi na natin at unti-unti nilang kakausapin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Yung mga lawyers natin ngayon, yan ang tatrabahoin nila, no? Kasama ang Commission on Human Rights, paano mapakansila yung mga peking titulo na yan. Kahit ano paggawain nila sa amin, paghaharas dyan, hindi kami alis. Hanggang siguro mamatay na lang kami. Paglaban namin talaga ang karapatan namin. No man is an island. Kaya ang mga miyembro ng Tribo Mulbog umaasang mapapakinggan ang kanila raw mga munting tinig. At makarating sa mga kinauukulan ang kanilang pakikipaglaban sa kanilang lupang sinilangan. Isa lang! Lugar namin ito!